Ayun, ayon nga sa panaginip ko, dahil namamaalam na nga daw yung isang tao, mukhang sinimot o sinisimot na at inilalagay na sa mga anak. That is why binibilisan nilang pag-impeach kay VP Sara. Dahil dying na niya siya. Tapos, syempre, ang next si Tito Soto nga Senate President, correct? Na hindi, sa pagkabuhay ng Panginoon, si Presidente, VP, si Presidente, Sara ng Presidente natin. Hindi na ako ma-shoot to kill, guys. Shoot to kill? May patulda kag pakapida yun, oh yes. Ako talaga ang mag-donate ng Skyflakes National. Wala, Skyflakes. That is why binibilisan nilang pag-impeach kay VP Sara. Dahil dying na niya siya. Wala, Tapos, syempre, ang next si Tito Soto nga Senate President, correct? Na ay, ako talaga mag-donate talaga ako. Sino dyan sa inyo? Hello? Ang wala sa Skyflakes, padalahan ko Gcash, bilis Skyflakes, guys. Yun ang sabi ng kinantay ko ang mga messages. Hello? Messages talaga. Parang Taishi na daw 50-50. Hello? I see. Kay, halaga 50-50 na siya, guys. Answered prayers ng pili. Oh yes, correct. Ay, nagasindi, Kuya Kandila, galuhod ko sa Panginoon, tapos gadasal ako. Hello? Dapat i-verify, kaya ginatago nila. Incapacitated na siya mo. Dapat hindi sa presidente, kahit hindi sa matay siya. But he cannot govern anymore due to the chemotherapy. Oh, chemotherapy. It clouds his decision dahil sa mga chemotherapy and everything. Hindi na nasa pwedeng mag-govern. Chemotherapy? In fact, he has a speech, I don't know, yesterday or today, na nagsabi siya na, paano tayo nakadating sa ganitong sitwasyon? Presidente, ka hindi mo alam kung bakit tayo nakadating sa ganitong sitwasyon? Uy, Diyos ko. Oo. Kaya panay siya ako gisugin. Sabihan na naman siya ni Tambaluslos. Tapos ang asawa yung nga demonita na mag-utang na naman sa grabe nga utangan ay guys bilat sing Iloy. Tawag dito kaya mapapaisip tayo na saan kaya napunta ang 2026 national budget na nagkakahalaga ng 6 trillion. Ayun, ayon nga sa panaginip ko, dahil namamaalam na nga daw yung isang tao, mukhang sinimot o sinisimot na at inilalagay na sa mga anak, sa mga matatawag na parang inanuhan na ipinondo na sa mga anak. At kasi sa nangyayaring krisis ngayon sa bansa natin, talagang marami tayong marami tayong pwedeng marami siyang kakaharapin na kaso. Maraming kakaharapin na kaso pagtapos ng termino. Kaya siguro nag-prepare na rin siya para sa mga anak niya. Sige, mag-ibang bansa na kayo, wala na kayong problema sa buhay niyo, may mga bilyonaryo na kayo, bata pa lang kayo. So ayun yung sa panaginip natin na namamaalam na. At ngayon nga, minsan makikita natin siya sa video, 'di ba? Parang hirap tumayo, hirap huminga. Minsan nakayuko, parang ang sakit ng tiyan. Minsan dahil lalo pa ngayon na mas lalo siyang pumapayat, So ayun yung mahirap diyan. At ito ay ugong na rin sa Congress na hindi lang inilalabas ng iba, na talagang pinipilit na lang na tapusin ng termino nung tao na yun. Pinipilit na lang na tapusin yung termino nung tao na yun. Sa totosin ay umaayaw na Parang suko na natin to. Okay na, marami naman na tayong pera.
So, may tatlong tao na humahad lang. Hindi ko lang alam kung sino yung tatlong tao na yun. Kasi pag panaginip, medyo malabo yan, di ba? Medyo malabo yung dating yan. Hindi kompleto ang panaginip eh. No? So, may humahad lang na tatlong tao na tuloy mo. Kasi pag once na hindi mo tinuloy at mapalitan ka ng hindi natin hawak sa leg, yari tayong lahat dito. Siyempre, ang Congress, isa yan. Maraming mga congressman na mga mananagot at masasabi nating mga makukulong kapag sa oras na ang pumalit na presidente ay ang mga Duterte or hindi or katulad ng mga Duterte, 'di ba? Na talagang walang sinasanto. Oo, walang sinisino. Pag mali ka, mali, no? So ganun yung iniingatan ng mga kongresista at ng ibang mga politiko o sa ngayon ng gobyerno na kapag nawala siya, yari silang lahat. Parang damay-damay na. At talagang damay-damay naman na talaga dahil sa nangyayari ngayon eh. Imbis na ang mga Pilipino yung naikinabang sa pera sila-sila lang ang naikinabang sa pera natin, di ba? At lalong-lalo na, may balita nga, kagaya na sinabi ko, yung 2026 national budget ay pinapamahagi na sa mga anak dahil hindi na nga kaya ngayong nangyayaring karamdaman. At ngayon, medyo napagtanto ko rin na kung mapapansin nyo doon sa video na inilabas ni Amy Marcos, medyo may para sa akin ewan ko lang kung napansin nyo, pero para sa akin parang may pinapahiwatig na alam mo yun. Kasi ang paghingi ng tawad ni Amy Marcos, huli na Tsaka tapos na rin yung papel niya. Nasabi niya na, inamin niya na addict talaga yung kapatid niya, gumagamit ng pulburon yung kapatid niya. So, tapos na yung papel niya para sa akin. So, okay na yun. Pero hindi ibig sabihin na napatawad na natin sila mga Marcos, hindi. Pero doon sa inilabas na bagong video na Amy Marcos, doon parang may something na parang nangihingi ka ng tawad dahil para hindi kayo kamuhian ng mga Pilipino dahil malapit na talagang mawala si Bongbong Marcos dahil sa karamdaman niya. Hindi natin alam din, pero yan lang naman din ang mga umugong ng mga bali-balita, di ba? So may parang para sa akin, yung video ni Amy Marcos is double meaning. May gusto siyang sabihin na hindi niya rin mabulgar.